Tuto ka ng lokohin ako. Ginagamitan mo na ako ng mind games ngayon, ha? Ano? Uy, wala ka na ba talagang konsensya? Tinulungan kita para hindi na ituloy ni Tangbing ang kaso. Pero ngayon nakipagkita ka kay Changxi nang hindi ko nalalaman? Ba't mo ginawa yun? Kung gusto kong itago sa'yo, sa tingin mo ba madali mong malalaman na nagkita kaming dalawa? Eh di dapat, inibitahan mo rin ako sa meetup nyo para mas maraming beses pa sana kaming nagkita, hindi ba? Hindi ko gawain ng manginis ng iba. Munti ko nang malimutan. Binigyan nga pala ako ni Changxi ng calming incense. Wala ka nito, di ba? Okay. Magkano ba yan? Sabihin mo. 100,000 fixed price. Nababaliw ka na ba? Maayos na tulog ko. Wala na akong insomnia. Pero nakakahiyang di tanggapin to. Bigyan ni Changxi, di ba? Okay. Eh di tatawagan ko naman si Tangbing ngayon. Sasabihin ko na pinag-uusapan ulit natin ang kaso niya. Nag-file siya ng complaint sa Law Association. Siguradong maaapektuhan ng reputasyon ng law firm, kaya pag-isipan ko muna kung anong mas importante. Nakipagkita siya dahil kay Chang Yao. Huwag mong idamay si Chang Yao. Anong kinalaman niya? Pagsasamantalahan siya ni Tangbing, kaya ako siya binugbog. Talaga ba? Sinungaling ba ako? At siya pa ang nagreklamo sa Law Association? Gago yun na. Ididemanda ko siya hanggang mabankrupt siya. Di na kailangan. Kinalimutan na ni Chang Yao yun. Tatawag ka pa? Sa tingin ko, hindi na. Sige, hindi ko na kukunin ang dividend ko for next month. Ujun. Bakit? Pansin ko masyadong seryoso si Changxi kanina nung kinakausap niya ako. Baka kasi hindi malinaw yung paliwanag ni Chang Yao sa kanya. Ewan ko, baka di niya naintindihan. May sinabi ba siya? Wala. O nga pala, Chen. Turuan mo ako ng sanda. Tingin mo matatalo mo ako pag natuto ka? Hindi kita aawayin. May pagtatanggol ako. Pwede ba tayo bukas? Saan ka galing? Nakaayos ka. Nakipag-date ka ba? Ano namang pakialam mo? Ang bilis mo naman makamove on sa relasyon natin. Tingin mo fair sa akin yun? Magpasalamat ka na lang na kinalimutan ko ng lahat. Huwag mo akong subukan. Kaya kong ilabas lahat ng baho mo. Ba't ba lagi mo inuungkatan nakaraan? Pinaliwanag ko na, di ba? Kahit anong gawin ko, ikaw pa rin na nasa puso ko. At dahil ikaw pa rin, tingin mo ba kaya kong makitang may kasama kang iba? Tangming, ipapaalala ko lang sa'yo ha. Single ako, okay? Kaya natural lang na makipag-date ako sa kahit sino gusto ko. Teka lang, hindi pa ako tapos magsalita. Hoy Changxi, ginagawa ko to para sa'yo. Nasa 30s ka na, diborsyada, at walang kahit ano. Tingin mo ba maliban sa akin na dati mong asawa may tatagal at tatanggap pa sa'yo? Mula nang mag-divorce tayo tapos na lahat sa atin. Kaya wag mo akong mamaliitin para lang maitaas mo ang sarili mo. At bakit? Pag sinabi mo ba yan, tingin mo magiging masaya ka? Tingin mo ba ako lang ang may kasalanan kung bakit tayo naghiwalay? Sa tingin mo ba talaga wala kang kasalanan kung bakit umabot tayo sa ganito? Alam mo, malaki ang kakulangan nung iniwan ng asawa. Kaya naman bakit ka nagmamataas kung ikaw naman ang iniwan? Tingin mo special ka? Modern woman ba tingin mo sa sarili mo? Changxi, matalino ka naman. Abogada ka, di ba? Tama na yung pagbabasa ng inspirational quotes at tumigil ka na rin sa paghahanap ng bagong buhay o ng pagmamahal sa iba. Niloloko mo lang yung mga bata. Sinasabi mo bang walang kwenta ang isang babae kahit gaano pa siya ka-successful sa career niya dahil hiwalay siya? Oo. Dahil tungkulin ng babaeng umuwi sa bahay at maging mabuting asawa. Parang sirang laruan ng mga babaeng hiwalay sa asawa. Sira ka na dapat sinusubukan mong pasayahin ng mga lalaki, di ba? Pero nagpapaganda ka't nakikipag-date araw-araw. Iisipin mo, ha? Ilang araw ka palang nililigawan ni Woojun, Changxi. Gusto ka niya kasi bago ka sa kanya. Pero iiwan ka rin niya sa sandaling magsawa na siya. Saka mo lang marirealize na ako pa rin talaga. Dangbeng, hindi ikaw yung magaling. Ako yung magaling. Bukod sa akin, wala nang ibang tatrato sa'yo ng maayos. Pero aminin ko sa'yo,
Handa akong gawin lahat para lang makasama ka, pero pag sinabi kong iiwan kita. Dahil totoo ko sa sarili ko. Pero ikaw, ang incompetent mo, daig mo pa ang bata. Nung tinato kita ng maayos, abot langit ang pagmamalaki mo. At ngayong nasa alanganing sitwasyon ka, pinagmumukha mo akong masama, kadiri ka. Ikaw ang miserable, hindi ako. Ano yan? Pulis. Pulis? Sinong tinakot mo? O sige, tumawag ka ng pulis. Gawin mo! Tandaan mo to, Changshi. Balang araw iiyak at babalik ka rin sa akin. Asa ka pa. Umalis ka na. Alis na! Aalis ako, ba't ka sumisigaw? Mr. Lemon, ba't nandito ka? Boss, anong ibig sabihin nito? Sa'yo na si Mr. Lemon. Sa akin na lang? Ayoko na sa kanya. Pero gustong-gusto mo siya, di ba? Paano ko siya magugustuhan? Hindi nga bagay ang itsura niya sa villa ko. Ayoko siyang makasama. Oo nga. Di ba dapat nasa villa ka? Bakit nakapajama ka na? Babalik ka na ba rito sa bahay, ha? O bakit? Legal tenant ako na nagbabayad ng renta. Dapat ko bang sabihin sa'yo? Hindi mo na nga sinipot eh. Tapos tatanungin mo ako? Boss, kung saan ka masaya. O siya, sa'yo na yan. You're welcome. Breaking news. May breaking news ako. Sinabi sa akin ni Chu, may pangalawang team building tayo ngayong taon. In-arrange daw ni boss. Talaga? Ay, huwag niyo nga pangunahan. Wala pang email tungkol doon. Tsaka nawala sa atin yung kaso ni Tang Bing. Bakasyon? Mamimit by year-end goal natin? O Yu Xiaofei, kumalma ka nga lang dyan, pwede ba? Nandyan naman ang boss nyo kaya madali lang mamit yun. Dapat may work-life balance tayo, kaya sang-ayon ako sa boss mo. Tama. Sabi sa'yo eh. Meron akong naisip. May alam akong lugar na may mga bundok, tubig, sariwang hangin, sa katahimik. Mas okay yun kaysa rito. Marami ding dong bulaklak. Open yung buong lugar. Pag pumunta ka ron, pakiramdam mo bumabagal ang oras. Tapos may spring ang hangin. Changyao. Changyao, Ha? may nangyari kayong maganda kay boss. Iba kasi ang aura niya. Ganon daw kapag maganda ang mood nila. Nung nasa business trip kaming dalawa, sinabi niyang magandang performance mo. Kaya reward niya sa'yo yung team building. Talaga? In-arrange na para sa akin? Kahit alam ko na may special place ako sa puso ni boss, naiiya pa rin ako na lagi niya ako ini-spoil at pinapaboran. Ayoko naman maging empleyado na nakaka-apekto sa lahat ng mga desisyon na gagawin niya. Kainis? Naiinis ka ba? O nagyayabang ka? Pagsamahin man yung amin, mas malaki pa rin yung mukha mo. Alam mo bang may buy two take one na face mask? Sakto yun sa mukha mo. Selos? Ha? Nagsiselos kayo, no? Talaga mahal ako ni boss? Malaki ang kaso binigay sa akin? Sabi ko nga. Teka, di ko malaking kaso. Tingin nga. Ano namang klaseng kaso to? Lo Yang Inheritance Dispute Case. Amount involved, 2 million. Si Yao Fang ang opposing company lawyer. Executing lawyer si Bao Rui at assistant si Chang Yao. Naalala pa rin niya. Kinuha niya ang kasong to para ipaghiganti ako. Napakabait ni boss sa akin, pero lagi ko naman siyang pinapahamak. Okay lang kung wala akong achievement sa trabaho, pero ang dami kong iniisip na iba. Ay nako, Chang Yao. Ang palpak mo talaga. Weird talaga ni boss. Hindi naman niya gusto ganitong kaso. Sino si Yao Fang? Ewan ko, pero hindi ko pa nakikita pangalan niya sa mga major law firm.
Kilala mo ba siya? Ha? Paano niya makikilala yun? Eh, hindi ko nga yun kilala. Siya pa kaya. Don't worry, Chang Yao. Ako ang bahala. Paghahandaan ko tong kaso. Bahala ka. Kainis, ang small time Dapat na kaso. manalo ako sa kasong to. Hindi ko pwedeng biguin si boss. Magkapatid ang client natin at ang client ni Yao Fang. Siya ang nag-aalaga sa tatay niya na halos 10 taon at may sakit siya ngayon. Kaya kailangan niya ang mana na to. Tutulungan natin siya ipanalo ang kaso. Pero nung kinausap ko siya, feeling ko na impluwensyan siya ng pananaw ng pamilya niya sa gender roles. Baka magbago ang isip niya kapag ginamit nila yung laban sa kanya sa korte. Kaya ang dapat mong gawin, kausapin siya ng masinsinan tungkol dito. Gabayan mo siya, patibayan mo ang confidence niya. Para naman, hindi niya isipin na lawyers fee lang ang habol natin kaya ayaw natin makipagsettle siya. Walang problema, Bao. Pero Bao Ray, hindi ko in-expect na attentive at considerate ka sa mga babae. Natutunan ko yan kay boss. Talagang considerate na tao si boss. Kaya ang tanong dito, bakit walang ibang nakakapansin na talagang considerate si boss? Nakatuon lang kasi sa akin ang atensyon niya. Magkakalala, dahil inimbestigahan ko mabuti yung attorney Yao Fang na yun. Alam lang niyang uminom at makipag-socialize. Hindi niya alam ang batas. Pero ako si Baruwe, ang magnaman at hahawak sa Junhang firm. At ngayong assistant kita, kaya natin siyang lampasuhin. Hindi. Durugin! Tama na daldal, tuloy mo na yan. Trabaho na. Hindi ko maintindihan. Ano ba talagang plano ni boss? Tinanggihan lang niya yung malaking kaso ni Tangbing. Tapos tinanggap niya itong small time na kasong to. At sabi niya, dapat tayong manalo. Baka naman gusto ni boss na magkaroon tayo ng diverse portfolio sa firm Ano ba natin. diverse ang sinasabi mo? Marami na ako nahawakang kaso tulad nito at lagi akong panalo. Wala nang thrill to. Pero hustisya ang pinopromote mo dito, Bao Totoo Ray. yan. Pero bilin sa akin ni boss, hindi tayo pwedeng matalo. O wala akong year-end bonus. Pero bakit? Gets ko na. Ayaw niya kasi ako ma-stress. Marami na ako nahawakang kaso. Magulo lahat. Nakaka-stress. Kaya naman pinili ni boss yung abogadong masama at walang alam para mabuli ko. Masayang mambuli. Sabi pa nga sa akin ni boss, mag-intindihin ang feelings ng kalaban. Saktan ko lang daw sila. At lalo ko asarin. Gagamitin ko ang kalaman ko para ipahiya, tapak-tapakan at durugin siya. Pati kaluluwa niya. Paluluhurin ko siya, tuturuan ng leksyon. Hahawak siya sa binti ko at sasabihin, Baroy, ang galing mo. Isa kang alamat habang ako ay hamak na buwing lamang. Ibigay mo na sa akin to. May opening ba sa inyo? At sasabihin ko, wala, sorry. Sobrang sayo nun. Di pa nagsisimula ang trial pero excited na ako. Feeling panalo na. Pagdating sa akin ng considerate ni boss, kailangan natin manalo sa kaso para masuklian ang kabutihan niya. Ako bahala. Tututukan ko mabuti ang kasong to. Oh, huwag mo akong madiliin. Okay, sige. Magtiwala ka lang sa akin. Walang problema. Bao Ray, susunod ako sa'yo, una ka na sa loob. Okay. Sure win na to, okay? Akong bahala. Walang problema. Okay, Attorney Yao, mamaya na lang. long time no see. Chang Yao, ikaw na nga talaga yan. Kahit naging staff kita dati, tandaan mong hindi ako magpapakita ng awa sa korte mamaya. Huwag ka magpapakita ng awa sa akin. Kahit naging mentor kita nun, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Pag nagharap tayo mamaya, huwag ka magagalit pag nanalo ako. Wow, ang yabang mo naman. Ha? Tingin mo ba hindi ko alam kung anong kaya mong gawin? Sasabihin ko sa'yo, Chang Yao, sinuwerte ka lang talaga na nakapasok ka sa Junhang firm. Lalabas din ang totoo. Basta huwag ka lang iiyak sa boss mo mamaya, ha? Sino ka ba sa tingin mo? Ano nangyari? Wala naman. Nakasalubong ko si Attorney Yao. Tuso siya. Palagi nilang itinatakot ang mga baguhang lawyer. Pero huwag ka mag-alala. Sa level mo ngayon, kayang-kaya mo siyang harapin mag-isa. Mahal ako ni boss. Gusto niya kasama ako sa bawat kaso. Kung hindi, sapat na ang isa. At saka, nandito ako. Tara.
Attorney Yao, sandali. Humahanga ako sa'yo, sobra. Matagal ko na naririnig ang pangalan mo. Dinner tayo. Mamaya. Sagot ko. Para mapag-usapan nating dalawa kung paano ka natalo. Teka, Attorney Yao! Huwag ka magalit. Kape ko naman. Sino ka ba, ha? Pwe. Pwe! Kumusta? Satisfying ba? Sobrang satisfying. Ganito tayo kamahal ni boss. Yung ganitong pakiramdam, hindi mabibili ng pera. Pero bakit si Yao Fang? Masyadong madali. Hindi man lang tayo pinagpawisan. Tara. Dapat ko ba siyang i-message at magpasalamat para sa ginawa niya? You're welcome. Libre mo na lang ako nung pinangako mong seafood dinner. Papunta na ako ngayon sa grocery. Mabuti naman. Maliban sa seafood dinner, mas gagalingan ko pa sa trabaho para makabawi sa'yo, boss. Kalimutan mo na yung dinner. Uwi na. Ngayon na. Ma! Ba't po kayo nandito? Bibisita kami ng papa mo at dadalhan ka ng pagkain. Di ko inaasahang kasama mo palang lalaking ito. Buti na lang ng isda ang papa mo. Hindi ko alam ang mangyayari kung nakita niya to. Ma'am, sinabi ko na po sa inyo kanina. Boss po ako ni Chang Yao. Aminin mo na lang kasi na boyfriend ka niya. Wala ka bang lakas loob na gawin yon, Chang Yao? Ganito ba ang tipo mo sa mga lalaki? Ikaw na magpaliwanag. Ma, boss ko nga po talaga siya. Nung unang beses ko sa bahay na to, dinouble rent po ng landlord yung lugar. Kaya napag-usapan namin na magsishare na lang kami sa rent ng bahay. Pero pagpasok sa trabaho, boss ko pala siya. Para naman niyang kwento sa isang soap opera. Huh? Tingin mo ba hindi ako nanonood ng drama? Gagawa lang siya ng mga palusot para pagsamantalahan ng mga kagaya mo. Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? Pantay po lahat. Kahit po mag-live-in bago kasal, lahat may pagkakataon na magbawas ng gastos. Ay, kung ganun, hindi mo talaga pinagsamantalahan ng anak ko? Ma, boss ko po talaga siya. At kung may magsasamantalaman po sa amin, ako pong gagawa nun kasi mas mayaman siya sa akin. Tumigil ka nga. Madalas mong nirereklamo sa akin na mapagsamantalahang boss mo. Sabi mo sa akin, kawawa ang staff niya, na wala siyang moral at konsensya at tinatanggap niya ang kahit sino para magkapera. At saka isa pa, itong lugar niyo. Isang tingin pa lang, alam ko na kung magkano renta niyo. Napakayaman ng boss mo, hindi ba? Bakit naman siya titira sa lugar na to kasama mo, ha? Opo, ma. Siya nga po ang boyfriend ko. Sabi na nga ba. Chang Yao, huwag kang magpapaloko sa itsura niya. Siguradong tuso yan. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Ma, nagsama lang kami para makatipid sa renta. Saka, magkaiwalay naman po kami ng kwarto. Kahit i-check niyo pa, naniniwala kaming nirerespeto ang pag-ibig. Hindi tulad ng iniisip niyo sa amin. I-check ko naman talaga. Boss, sorry po talaga. Pwede bang magpanggap ka muna para sa akin? Kasi hindi niya ako tatantanan. Bakit di nyo kasi agad inamin? Chen, ano bang trabaho mo ngayon, ha? Ma'am, Dati pong nagtatrabaho si Chien sa factory, pero na-lay off po siya. Unemployed siya. Unemployed? Nakapagtapos ka ba? Ano bang natapos mo? May trabaho ba dyan? Meron siyang vocational degree. Isa lang siyang trabahador sa factory. Trabahador. Pero wala sa itsura niya. Nag-drop out ka ba sa school dahil mahirap kayo? Kailangan mo magsumikap sa buhay. Wala ka man lang bachelor's degree. Mahihirapan ka maghanap buhay. May kaya ang pamilya niya. Hindi problema kung may degree siya. Ma,
Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Mukha lang siyang matalino. Pero mahina po ang utak niya. Mukha lang po talaga ang puhunan niya. Wala siyang trabaho. Ako pong bahala. May full-time ako sa umaga, tapos may part-time naman ako sa gabi. Paano mo gagawin yun? Pareho na po nagtatrabaho ang lalaki at babae ngayon. Kung di siya magtatrabaho, mabuti pang nasa bahay na lang siya, di ba? Ma, huwag ka mag-alala. Ha? Kaya ka lumabas para mag-relax. Sayang binisita mo pa ako. Next time, tumawag muna kayo sa akin para masundo ko kayo. Tingin mo hindi ko alam ang pinaplano mo? Ayaw mong maabala ka namin ng papa mo, hindi ba? Chen, sasabihin ko na sa'yo, hindi malayo dito ang bahay namin ng papa niya. Kalahating oras lang pag sumakay ng train. Hindi mo pwedeng saktan ang anak ko. Pag ginawa mo yun, magsisisi ka. Hindi niya gagawin yun. Ma, kailangan mo nang umalis. Hatid na kita sa labas. Late na, hinihintay ka na ni Hindi ako Papa. tutuloy dito. Doon ako sa kamag-anak natin. Huwag mo akong hilahin. May sasabihin pa ako sa kanya. Halika na, Ma. Ano bang ginagawa mo? Sandali! Ay, pasaway kang bata ka. Hindi pa ako tapos magsalita, pero tinutulak mo na ako palabas. Ano ba? Gumagabi na. Ano ba yung sinasabi mo? Yaw. Hindi ko sinasabing bawal kang makipag-date. Sa talino mong yan, bakit yung tulad niya? Umayos ka nga. Hindi to dahil sa mahirap siya. Pero habang buhay kayong magsasama, hindi kayo bagay sa isa't isa. Magkaiba kayo at magiging miserable ang buhay niyo. Alam mo ba yun? Alam ko, Ma. Pag-iisipan ko muna. Puntahan mo na si Papa. Tandaan mo yung sinabi ko, ha? Opo, Ma. Naku, tandaan mong mabuti, ha? Oo nga. Hindi naman talaga kami bagay sa isa't isa. Boss. Sorry talaga. Boyfriend mo ako? Ayaw kasing maniwala ni Mama na boss kita eh. Gusto ko lang naman kasing umalis na kagad si Mama, kaya nasabi ko yun. Okay, paano mo ako susuportahan? Sinabi ko lang yun dahil wala na talaga akong choice. Pag sinabi kong mayaman ka talaga, pipilitin lang ako ni Mama na magpakasal sa'yo. Kaya naman, sinabi ko sa kanyang factory worker ka. Mas madali yung sabihin sa kanya pag nag-break na tayo. Part lang yun ng drama. Boss, alam kong mali ako roon. Patawarin mo na ako, okay? Teka, boss. Sige, ganito na lang. Pag yung mama mo, pinressure ka magpakasal, magpapanggap ako na girlfriend mo. Okay ba yun? Fake girlfriend ko? Oo. Changyaw, ganun lang kakaswal sa'yo makipagrelasyon? Wala ka ng year-end bonus. Teka lang, boss! Yung biglang pagtanggal mo sa year-end bonus ko, hindi naman nagko-comply sa labor contract law. Hindi mo dapat nilalabag ang batas. Boss, ililibre na lang kita ng dinner para makabawi ako sa'yo. Sorry po talaga. Salamat din pala, boss. Yung tungkol kay Yao Fang.